Nako, ito na. Iimbestigahan na ng DOJ yung pong possible liability ni Mayor Alice Guo ng Bamban-Tarlac doon po sa nahuli na pogo sa kanilang lugar, okay? Yung pong na-raid na pogo sa Bamban-Tarlac. The Department of Justice has initiated a probe to determine the possible criminal liabilities of Mayor Guo on the establishment of a pogo hub in her town. In a media briefing, DOJ USEC Nicholas T. said the DILG has launched an investigation on Guo and other local officials. Okay, so pati yung mga local officials doon iimbestigahan na rin. Ang intindi namin ay ang investigasyon na ito ay para sa administratibong investigasyon. So kami naman dito, handa na kaming mag-umpisa ng investigasyon na kriminal. Laban sa posibleng liability, posibleng pananagot ng mga local official sa Bamban at kasama si Mayor doon. Ano ibig sabihin? Yung DILG iimbestigahan kung meron bang pagkukulang sa trabaho. Kapag napatunayan na meron, maaring masuspinde o matanggal sa pwesto yung pong mayor, konsehal, vice mayor, kung sino man doon. So maaring meron silang meron silang kailangang panagutan bilang mga pinuno ng kanilang lugar. Yung may pagkukulang sila na bantayan ng mabuti yung mga nangyayari sa kanilang sinasakupan. Sa DOJ naman is criminal liability. Ibig sabihin dito, kapag may napatunayan, kulong. Okay? Kulong ang iyong aabutin. Kapag mapatunayan na you are liable, kung ikaw ay maaring kasabwat sa mga illegal na aktibidades o ikaw ang tagapagtanggol o protektor ng pong mga illegal na activities na ginagawa doon sa pogo na yon. So ikaw ay will be prosecuted by the DOJ. So yung dalawang ahensya na yun ang work hand in hand kung ano po ang will investigate dyan po sa Tarlac. Okay? Added, the DOJ has created a team that will investigate documents connecting the mayor to the Pogo assets, among others. At bukod doon, mukhang noong private citizen pa si Mayora, mukhang siya din pala ang nag-apply doon, nag-apply sa approval sa local government ng Pogo na ito. Okay, siya din ang nag-apply. Okay. Presidential Anti-Organized Crime Commission, USEC Gilbert Cruz, also noted that more than 200 Chinese, including 6 fugitives in China, are being prepared for deportation. Okay, ito yung mga nakuha doon sa Bamban-Tarlac, ipapadeport na. May initial 200 plus kami for deportation and we are just waiting for documents na manggagaling sa BOI and siguro by next week makakapag-deport na tayo ng more than 200. Okay, it's 6 pa doon pinaghahanap sa China, mga kriminal. 'Di ba? Kasi mga nagtatago sa China. So iuuwi sila doon, pag uwi nila doon kulong sila. So yun ang kinakaharap nilang problema. So yan po ang mga mangyayari diyan sa investigasyon na yan. At talagang Senado, DOJ, DILG, kailangan pong we need to get to the bottom of this. Habang tumatagal po ay lumalabas kung gaano kalalim, kung gaano kagrabe yung pong mga nangyayaring mga aktibidades nung nakaraang administrasyon pagdating po sa mga pogo na yan. Okay? Meron namang ibang pogo, nakikita ko parang maayos naman. Meron namang iba, kahit sabihin mo na nakakatulong ka sa iyong lugar, maraming nabibigyan ng trabaho dyan sa Bamban, kumikita yung munisipalidad dahil dyan, di ba? Nagkakaroon ng negosyo around that area. Kaso po, that is not an excuse kung gumagawa naman ng illegal. Lalo na kung human trafficking, lalo na kung nag-hack, nag-i-spy sa ating gobyerno, di ba? Kaya kailangan pong maimbestigahan talaga at kailangan putulan at pigilan talaga at malaman, get to the bottom of this. Sino ba ang punot? Bakit pinayagan lahat ng mga yan? So yan po ang mga importanteng malaman diyan po sa Bamban at maimbestigahan. Yan sa Bamban lang. Paano pa kaya yung sa ibang mga lugar sa Pilipinas na may mga pogo? 'Di ba? So this is a very big issue and
Maraming salamat nga kay Senator Win, Senator Risa dahil nabigyan ng atensyon itong issue na to. Mula nung na-raid hanggang inimbestigahan sa Senado, soon siguro baka sa Kongreso na rin, titingnan na rin. And we will get to the bottom of this. Of course, yung si Mayor Guo, titingnan din yung background, kung siya ba ay liable. And ayan, pagdating mo sa social media, may mga defenders na si Mayor Guo sinasabi, hindi mabait yan, ano yan, maayos, madami matulungin yan. Sige, doon na tayo, mabait na, matulungin na. Kaso, kung merong ginagawang illegal, syempre, hindi pa rin pwedeng palagpasin ng gobyerno po yun. Kaya we will just have to wait and see kung saan po pupunta ang investigasyong ito. Talagang trending na eh. Pag tingnan mo sa Twitter, trending na yung pangalan ni Mayor Alice. Talagang siya na yung pinakasikat siguro na mayor at this time, di ba? So kailangan pong maimbestigahan. At the same time, ibalita na din natin, meron ding calls din para imbestigahan yung sila Secretary Duque at yung sa Farmally sa involved. So talagang lahat po ng mga naging problema ng huling administrasyon ay lumalabas po ngayon at isa-isa pong iniimbestigahan at isa-isa pong pananagutin ng ating batas na dapat naman talaga. Kasi kung merong kasalanan, kung may krimen, kung may kasalanan, lalo na yung mga talagang grabing krimen. Sa example, di ba, yung magnanakaw ka during the pandemic, emergency na, nakukuha mo pang magkurakot, magnakaw, mali talaga yon, kailangan imbestigahan yon. O kapag nagtatraidor ka sa bansa, di ba, kailangan imbestigahan yon. So, sa akin, tuloy-tuloy lang yan and sana maging maayos yung investigasyon ng DOJ at ng DILG. So, thank you very much guys. Remember po, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.